boss, ngayong araw is dito na naman tayo sa ating obligasyon after I don't know how many years, no. Kailangan na namang magpalit ng gulong. Gawa ng kahapon kasi is napadaan tayo dun sa umulan, napadaan tayo dun sa may pintura, nadulas yung likod ko na gulong. Ramdam ko yung pag kailangan natin palitan, sobrang nipis na pala, kalbo na. Joe, okay, pango jaman, ultang tayo mga boss para 95%. Pwede tayo pa ulit-ulit magpagas. Yun. How? 210 for tayo siya. Yang pay 210. How? 33.9 per liter. How? Sisi. $33. Nagmahal na pala yung gas. 33 na. Stoplight. Sisilip tayo sa ibang shop, baka may mas mura na same brand ng gulong, baka mas mura. Yung stock naman nitong KRB na gulong is Maxxis. So try natin yung itanong yung Ferrari Diablo Rosso kung kaya ba sa budget. 2.5 ata kasama na kabit. Pag yung Maxxis okay din naman, matagal din naman na, tsaka sold din naman sa dalawang taon ba. Hindi naman kasi ganun kadalas yung mag-rides eh. So try nating tingnan ng ibang brand sa ibang shop kasi baka mas mura. Siyempre list tayo sa hindi makakales ng kahit 200 sa gulong, di ba? Yan talaga. Banking gear. Madalas kasi itong gulong sa likod, lalo na pag nakaapak ng pintura. Kaya kailangan natin palitan, baka biglaang may malayong biyahe. At least safe yung gulong mo. Kaya malayong biyahe, dudulas yung gulong mo, yari talaga. Eskinita by eskinita. Ayun na, pasok pa tayo mamaya. Late kasi tayo natapos gawa ng nag-almusal pa kami dun sa sama mga tropa, and late ko na napansin kalbo na yung gulong. Ngayon sakto go na, kalbo na yung gulong ko sa likod. Last vlog natin is na-record natin yung pagpalit ng gulong sa harap. Ngayon try natin i-inquiry yung sa likod na gulong. Pangalawang palit ko na to. Ay, sobra 1 taon lang pala kailangan ng palitan. Silipin natin bukas kaya. Usok. Try natin tanungin dito kung meron magkano yung operasyon. Para Maxxis, nagpalit tayo ng Ferrari Angel scooter. Magkaiba pala kaysa doon, magkaiba sila ng Diablo. Pareho silang Ferrari pero magkaiba ng gamit. Ito mas maganda daw Ferrari Angel scooter pagka
biyaheng lagi at madulas, maulan o ano ba, yun ang nakasulat sa Google. Ayun, tinanggal na nilaupan. Madulas na kasi. Sukat ng gulong 130 by 70 by 13. Yan, mapalitan na rin yung gulong natin sa likod para iwas kaba. Madulas kasi pag ano, nadaan ng may pintura, tapos medyo basa-basa yung ano tumatalbog. Ayun, kapag palit din tayo, try natin kung nag-iba ba yung ano natin, takbo. Dumudulas na kasi yung ano, tagal naman ito. Yan nga, banking. Yun, ganda na ulit. Hop. Nakaraan kasi ang ano, tawag dito, madulas. Lalo na pag nadaan ng ganito yung ano, yung pintura, tapos basa pa, ramdam mo yung dulas. Yari talaga. Takbo. Lakas pa ng hangin, yari. Time check it sa 12:29. Ginagawa mo, tay? Check lang natin kung ayan, okay na. Okay na pala. Yung pinalit natin, Pirelli. Nga lang, mas maganda daw to kahit madulas. So check na lang natin. Huwag daw masyadong bilisan, tsaka mapudpud ng konti bago daw ano. Sabi ni Laupan. Dami, ay linggo, Sabado pa lang ngayon, kaya ang daming ano. Right turn tayo. Oops. Yun, makapit naman yung gulong. Sabi, bago pa eh. Bagay, makapit naman talaga daw tong ano, gulong na to. Pirelli Diablo Rosso, tsaka ano, Pirelli na Angel Scooter. Alright. Sukat nga pala ng gulong sa likod ng KRB sa 130 by 70 by 13. Pag nagpalit kayo, just for a reference. Right turn tayo dun sa unahan. And may tumawid. Nakakatakot kasi pag madulas yung kalbo na yung gulong, ramdam mo pag may pintura, nag-i-slide talaga. For a safety. Tanggal ang kaba pag bagong gulong ka. Pag may bagong gulong ka, tanggal ang kaba, di ba? Lalo't na ngayon summer naman na sana, pero maulan-ulan pa rin. Ling it to the left and ling it to the right. Taoyuan Gym. Pwede na, okay. Ramdam ko na yung ano, bagong gulong. Inang long rides. Alright. Pwede nang bumiyahe ng long rides.
bago na yung gulong eh. Nag-check tayo sa ibang shop, medyo mura doon ng konti talaga. Yung gilid dito sa Taoyuan, gilid lang ng tulay papuntang mismong Taoyuan, at saka tawag dito. Doon kasi sa ibang shop na pinagtanungan natin, medyo mahal ng konti, 100, 200. Siyempre kung saan tayo makamura, doon tayo go. Konti lang diferensya sa Maxxis. Nagamit ko naman yung Maxxis, solid din naman, sobra isang taon ko rin ginamit yata, solid din naman, hindi rin kami binigo ng umakyat-akyatan kami sa sa kabundukan ng Taiwan stoplight. Eto naman, i-try naman natin yung Pirelli Diablo, hindi pala, Pirelli na Angel Scooter na gulong. Alright, itakbo ng medyo ilang layo-layo para dati kasi nung papalit ako ng gulong, tumutunog yung kadena gawa ng sobrang sobrang higpit ng kadena. So kailangan nating i-check kung tutunog ba siya o sakto lang yung higpit o mas maluwag naman bago natin isalpak sa parking. So lakas naman ng hangin. Try natin i-double check. Pagka nagpalit ka ng gulong, maramdaman mo talaga na parang napaka smooth. Di katulad ng na parang buhol-buholong dinadaanan ng gulong mo. Pag bago yung gulong, parang napaka smooth patakbo eh. Parang plain na plain lahat ng kalsada. Siguro dahil wala pang mga bukol. Ano yan, boss? Try lang naman natin para hindi ba tutunog yung kadena. Yung kadena yung iniisip ko kasi kung masyadong higpit maglalagitik tong pag medyo sobrang luwag naman, maglalagitik din, lalagatik pa rin. Kaya ang gagawin natin, i-test muna natin ng medyo malapit-lapit lang kung hindi ba siya hindi ba sakto lang ba yung pagkalagay o pagkahigpit. Yun lang naman kasi problema dito. Yun naman ang kadena ang problema dito sa KRB Moto, yung kadena. Syempre mas malakas humatak talaga, pero yun nga lang, maintenance, kailangan linisin yung kadena or else magpalit ka ng bago. Dahil habang tumatagal nangingitim dahil sa oil o yung anumang pinaglalagay para pampadulas, kaya umiitim, kumakain ng alikabok. Hindi katulad sa belt version is wala kang aalahanin sa alikabok o pangingitim o kalawang. Sa kadena marami kailangan mong linisin. Tsaka ganito nga, pag nagpalit ka ng gulong, minsan pag minamadali yung pagkabit, baka sobrang higpit tumutunog kung naglalagitik. Tsaka kung sobra namang luwag, ganun din. Dapat tamang tama o sakto lang, hindi mahigpit, hindi ganun kaluwag. Katulad sa belt easy. Pero mas aggressive kasi tingnan pag nakalabas yung kadena. Dito banda may camera, hindi pa naman tayo nag-open ng camera detector. Yun nga lang, ang lakas ng hangin. So wala pa naman na tayong wala pang naramdamang pagbabago sa kadena. So lakas ng hangin, pwede na siguro tayong bumalik. Bumalik sa pinanggalingan. Malakas yung hangin. Yun, bago na yung gulong. Thank you so much, sponsor.
Buti nagkataong sahod. Kung hindi, yari. Hindi makabiyahe talaga. Pwede naman, kayang ibiyahe, pero dahan-dahan nga lang sa takbo, lalo't ngayon maulan-ulan. Maganto yan, yung mga pintura na yan. Ang dulas niya pag dinaan mo, parang kusang nagwawayway o camera gar. So nagwawayway o alright. Ilang buwan na ba nung pinalitan natin yung gulong sa harap? Ngayon, likod naman. Ay, sabi makakatipid pag may motor. Baliktad yata. Kung nakuhanan kanina habang kinakabit yung gulong sa likod, gawa ng tawag to, yung camera, insta kasi yung dala ko, nakasabit dun sa handlebar ng motor. And yung tinaas na yung pinagpatungan ng motor, di ko na maabot. Kukuhanin ko sana, re-record ko habang kinakalikot yung kaso yun, baki RV yan, grabe naman yan. Pinakitaan tayo ng KRV back to habang kinakalikot, di ko maabot yung camera na nakakabit sa harap sa manibela ng motor. Kaya ayun, hindi natin tuloy na record yung pagkabit, pero okay naman. Everybody knows naman na siguro. Until to our next rides, next vlog, next boto vlog. Yee, abang-abang na lang. Ng summer na baka na ngayon, masarap nang bumiyahe sa medyo distansya o malayo-layo. Malalaman. Ngayon, chill rides muna tayo dito mismo sa natin. Okay na, hindi naman natunog yung kadena. Pag kasi maririnig mo agad parang minangat-ngat na yung sariling umangat-ngat ng bakal. Kaya kailangan ipa-adjust, pero ngayon okay naman, parang chinek yata nilaupan yung bago niya higpitan. Kaya kailangan natin ibalik na to sa parking. Alright, thank you so much.